Una sa lahat, Roro vessel sa Basilan lumubog sa dagat. Labing-walo na ang patay, kabilang ang isang sanggol. Ang iba pang sakay ng barko, patuloy pang hinahanap. Ang buong detalye kung ganyan, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos umusad na sa Kamara. dating Pangulong Rodrigo Duterte malakas pa raw at kaya pang humarap sa pagilitis ayon sa ICC. Tuloy ang pagdinig sa susunod na buwan. Mayor sa Maguindanao del Sur nakaligtas sa ika-4 na tangkang pagpatay sa kanya. Ang mga suspect naka-RPG. Russian vlogger na umaming nanuhol siya habang nakakulong dito sa Pilipinas, posible raw pabalikin sa bansa at kasuhan. Mga binansagang geng-geng o kabataang gang members ekis raw sa BGC. At Pinay tennis superstar Alex Yala wagi sa una niyang laban sa Philippine Women's Open. Sarado na raw ang paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naiakit na kasi ito sa House Committee on Justice. Hindi na umabot siya ng ikatlong reklamo pero giit ng Makabayan Bloc, matibay ang kanilang grounds for impeachment. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Pasado alas 6:30 ng January 26, formal nang nai-refer sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, deemed initiated o gumugulong na ang impeachment process laban sa Pangulo. Kabilang sa mga reklamong ni-refer ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusang Party List Representative Jet Nisay noong January 19. Ang ikalawa naman ay ang reklamo ng Grupong Bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. I feel good kasi dapat lang naman talaga, alam naman namin talaga na walang dahilan para hindi mangyari ito. Kailangan pag-usapan na natin yung nilalaman mismo ng impeachment complaint, no, laban kay Pangulong Marcos Jr. Dahil siya ang pangunahing responsable at direktang kasangkot sa walang kapantay na lawak at laki ng corruption dito sa flood control scandal. Ibig sabihin din ay na-trigger o simula na rin ng one-year bar rule o bawal nang maghain ng mga panibago pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Pasok tuloy dyan ang sanay ikatlong reklamo ng grupo ni na dating Congressman Mike Defensor, Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio. Dalawang bagay ang kailangang ipasa ng impeachment complaints. Una ay ang pagiging sufficient in form kung saan titignan kung may tama at verified na mga dokumento ang naturang reklamo at kung alam talaga ng complainant ang isinumite niyang reklamo. At pangalawa, ang pagiging sufficient in substance kung saan dapat may recital of facts o paglalahad ng mga katotohanan na bumubuo sa inihaing paglabag at nagtatakda ng jurisdiksyon ng komite. Bibigyan ng 10 araw ang Pangulo para sagutin ang reklamo, bagay na sasagutin naman ng mga complainant sa loob ng 3 araw. Oras na makitaan ng sapat na grounds ang mga naturang reklamo, uusad ang pagdinig ng House Committee on Justice. Dito na mangyayari ang cross-examination at paglalabas ng mga testigo at ebidensya. Dapat na isumite ng komite ang kanilang findings at recommendations sa loob ng 60 session days. At ang recommendation na ito ang siyang isasalang o pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara. 1/3 ng House Plenary o 106 votes ang kailangan para tuluyang i-impeach ng Kamara si Pangulong Marcos. Mula rito ay iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Bago pa man i-refer sa House Justice Committee ang impeachment
impeachment complaints. Iginit na ng grupong bayan na matibay ang kanilang grounds for impeachment, kabilang na ang BBM parametric formula na basihan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag. Kung sino mang citizen dyan na may gustong magsampa din, ay mabibigyan ng pagkakataon at hindi makakaramdam na sila ay excluded o sila ay kailangang magkumahog at magmadali. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Fit to stand trial o kayang humarap sa paglilitis. Yan po ang giniit ng International Criminal Court or ICC tungkol kay dating Pangulong Duterte. Dahil dyan, tuloy ang confirmation of charges hearing sa February 23. Tinanggihan ng ICC ang hiling ng depensa na ipagpaliban ang kaso dahil sa alegasyon na hindi raw mentally fit ang dating Pangulo. Pero ayon sa korte, sinuri si Duterte ng 3 independent medical experts at base sa resulta, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang hearing ay para alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Kapag nakumpirma ang mga akusasyon, lilipat ang kaso sa full trial. Si Duterte ay naharap sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang drug war. Nasa kustodiya pa rin siya ng ICC sa The Hague. 18 na ang nasawi sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. Kabilang po dyan ang isang sanggol. At live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang search and rescue operations dyan? Bok, sinabi ng Philippine Coast Guard, niro-rule out nila ngayon yung anggulong overloading sa pinakahuling trahedyang nangyari nga sa dagat na sakop ng Basilan kaninang madaling araw. Pero tingin ng mga pasahero, tila mabigat daw yung mga kasabay nilang mga truck na sakay din ng lumubog na Roro vessel. Palutang-lutang sa dagat sa gitna ng dilim ang mga pasaherong yan ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 Roro vessel sa Haji Mutamad sa Basilan. Naka-life vest ang ilan sa kanila, pero ang iba nakakapit na lamang sa mga gamit na nagpapalutang sa kanila. Nang makarating ang ulat sa Philippine Coast Guard, agad sinagip ang mga pasahero. Sa gitna niyan, may mga sinubukang i-revive matapos malunod. Ayon sa PCG, pasado alas 9 kagabi, umalis ang barko mula sa Zamboanga City, papunta sanang Hulo Sulu. Lumubog ito bandang 1:30 ng madaling araw sa dagat na sakop ng barangay Balok-Balok sa Basilan. Bago lumubog, nakuhanan pa ng video ang ilan sa mga pangyayari sa loob ng barko. Makikitang pinagsuot na sila ng life jacket at isa na silang pinababa. Kwento ng isa sa mga nakaligtas, mabilis na lumubog ang barko. Malakas ba yung alon? Hindi naman. Hindi malakas yung alon? Nagputukan ng tubig. Pagkatapos itumba na agad. Nagputukan lahat sa loob. Kabilang siya sa 332 na pasahero. Sakay din ito ang 27 na crew. Sa kabuuan, 359 ang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten. Sa ngayon, nasa 249 na ang naligtas ng mga otoridad. Marami sa kanila nananatili rito sa halfway house na pagmamayari ng Zamboanga Philippine Ports Authority. Dito na ina-assess ang kanilang pagkakakilanlan at mga pangangailangan. 18 naman ang nasawi sa trahedya. Kabilang dyan ang isang sanggol, isang guro, abogado at isang pulis. Patuloy pang hinahanap ang iba pang sakay ng barko. Kasama na rin ang kadeting si Kyle Punsalang na naka-duty sa barko. Kwento ng kapatid niya, nakapag-chat pa raw sa kanya si Kyle na tumagilid na ang sinasakyang barko. Ayon naman sa kumpanya ng Roro na Allison Shipping Lines, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa patuloy na rescue operations. Nag-abot din sila ng pakikiramay sa mga biktima at nangako magbibigay sila ng update sa trahedya. Kwento na ilang nakaligtas, bagamat hindi gaanong karami ang pasahero, kapansin-pansin daw ang mabibigat na dala ng mga sasakyang kasama nilang bumiyahe. Maraming wing van, may laman bigas. Libo-libong sako, oo. Yung laman ng wing van. Yung passenger sa tao, tama kasi sabi ng lahat. Pero yung mga nakakargo, yung Pero ayon sa PCG, hindi overloaded ang barko. What I can say is the ship is not overloaded. It has a maximum passenger capacity of 350 and the actual passengers on board as declared by the master is 332. Bok, may mga ilang nilinaw ngayon ng Philippine Coast Guard, kabilang dyan mula sa 332 expected passengers, 15 raw ang hindi naman tumuloy kaya
Technically, nasa 317 lang daw ang updated total declared passengers habang 27 pa rin yung bilang naman ng mga crew. Sa ngayon, 316 na ang accounted survivors at 18 na nga ang nasawi. Ibig sabihin, 10 na lang ang missing o patuloy pang hinahanap. Kabilang dito ang 8 tripulante kasama ng mismong kapitan ng barko. Nawawala pa rin ang isang Coast Guard personnel na tumatayong sea marshal ng barko sa kanilang pagbiyahe. Samantala, hanggang kanina, mga early evening, patuloy na dumarating ang mga nakaligtas na pasaherong unang dinala sa Basilan at dito na nga dinediretso sa Zamboanga City. Mabilis naman silang binibigyan ng atensyong medikal. Lahat ng survivors nakatanggap ng nasa 20 piso, bigas at ayuda bawat isa. Mula yan sa DSWD, local government at sangkot na shipping line. Habang mas mataas na halaga naman ang para sa mga naulila. May 10 survivor naman ang pumayag sa alok na libreng biyahe ngayong gabi papunta na ulit sa expected nilang pupuntahan or destination na Holo, Sulu. Mas malaking barko na ng Allison Shipping Lines yung ginamit para nga masiguro ang kaligtasan din ng mga bumiyahing pasahero. Bok, balik sa'yo. Okay. Mon, pinapakinggan ko yung interview mo kanina dun sa Coast Guard. Baka ang ibig sabihin ng Coast Guard ay hindi overcrowded yung barko dahil tama lang yung bilang. Pero hindi ibig sabihin na hindi overloaded dahil baka mali naman ang timbang ng sumatotal ng tao at ng kargamento. Pangalawa, malaking bagay sa isang barko kasi yung pagkakabalanse, kung saan ang center of gravity niya para hindi tumuob kaagad. So kung masyadong mabigat sa isang banda, maaari siyang tumabingi. Yun nga, but I don't know kung ano talaga yung napag-usapan ninyo dyan. Does it sound that way? Na sapat lang ang bilang, therefore it's not an overcrowding, pero maaring sobrang bigat, therefore it's overloading. Yes, Bok, actually yung mga punto na yan din yung mga tinanong natin mismo sa Philippine Coast Guard because ang binabanggit ka nila talaga hindi daw overloaded kasi nga binabanggit natin, oo, nasa pasahero, tama naman yung bilang, hindi naman siya lagpas sa expected capacity ng barko in terms of passengers, pero yung mga cargo o yung mga rolling vessels na pinag-uusapan dito, ibang bagay yun. Pero ang sabi nila, aalamin daw nila ito at saka talagang they are giving the premise na hindi nga daw overloaded itong naturang barko. Sadyang nagkaroon daw ng problema nung lumakas yung alon at talagang pakambyo itong barko habang papunta nga sa Holo, Sulu at nagkataon na nagkaroon ng lashing Yun yung mga narinig na pumuputok o sumabog ng ilang mga pasahero. Yung lashing, yung type na yung pinaka nakatali yung sasakyan or pinaka pang-angkla nila doon sa mismong barko na out of balance sa tanggal so para tumama din siya sa bakal na bahagi ng barko kaya talagang lalong tumagilid na itong ro-ro vessel. Kaya ilan ito sa mga iimbestigahan ng Philippine Coast Guard kasama na rin ng Marina. Pero ang sinasabi kasi ngayon ng Philippine Coast Guard as of now, tuloy-tuloy muna ang search and rescue operations. Dito daw sila nakatutok for now and then susunod na nila yung mismong investigation on what transpired dito sa accident o sa tragedy nga na ito. Meron din daw mga investigators na manggagaling sa Manila para tumulong sa pagsisiyasat kung ano talagang pinaka nangyari dito sa insidente. Bok. Hi, Mon. Mon, hindi naman tayo expert dito sa ganito mga pagkakataon. Pero ganun din yung point ko kay Boke. Posibleng tama yung dami ng tao, pero posible rin na tama yung sa interview mo, na yung tingin ng mga pasahero, masyadong maraming truck or iba pang mga kagamitan na nandoon na mas mabigat kaysa sa tao. Kaya nung sabi mong pagkambyo, 'di ba? Hindi nga talaga siya mababalanse. May ganun na bang lumalabas na posibilidad or at least scenario at this point in time? We know this just happened kay ng madaling araw Oo, yan nga yung pinupunto natin din kanina sa Philippine Coast Guard nung sandali silang magbigay ng panayam.
At ang sinasabi nga talaga nila is they will see and they will look into it, no, yung mga ganyang klaseng mga anggulo, kasi nga patuloy pa nilang inaalam yung total number of capacity din ng mga rolling vessels o mga truck na kasamang isinakay dito nga sa Roro, no. So wala pa silang sagot tungkol dito, kasi nga ang sinasabi lang talaga nila at binibigyang linaw for now is yung number of passengers, no. Hindi pa nila binibigyang direct answer itong mismong bilang din ng rolling vessels at kung gaano ba ito kabigat bawat isa. Kasi baka nga tama, no, mamaya, o sige, 10 lamang yung rolling vessels pero yung bigat naman yan higit pa sa talagang inaasahang weight, no, or volume din ng mga sasakyang allowed dito nga sa Roro vessel na lumubog, no. At madagdag ko lang din, Mean, nakabantay na rin ngayon ang Philippine Coast Guard ng oil spill, no, dito sa lumubog na barko, pero ang sinasabi naman nila, hindi naman daw ito dapat ikabahala dahil kahit nasa 35,000 liters ng diesel ang karga ng naturang barko, kusa naman daw itong nawawala. Gayunman, naka-standby pa rin daw at nakahanda ang kanilang mga oil spill booms at oil dispersant sakali namang kailanganin. Mean. Monitor lang ako. Liwanagin lang natin. Search and rescue operations pa rin ang tawag kasi nangyari 1 a.m. Magti 24 hours na siya in a few hours from now. Malaki pa yung tsansa, hopefully, na buhay pa yung 10 yon. Meron bang malapit na isla man lang na pwede ba nilang langoyin? We don't know. But may ganun bang assurance na posibleng buhay pa itong 10 kababayan natin na missing pa hanggang ngayon? Yes, nananatili pa rin na search and rescue operations ang ginagawa ng mga otoridad, particularly ng Philippine Coast Guard dito nga sa 10 nawawala pang mga sakay ng barko, kabilang na nga yung mga tripulante at mismong kapitan nga nito, no. May mga isla, actually marami mga isla na nakapalibot naman dito sa area ng Basilan kung saan malapit nga talaga itong lumubog itong pinaka-Roro vessel, kaya umaasa ang mga otoridad na maaaring napunta lamang sa mga ng mga naturang isla ang mga naturang nawawala na mga tao, no. At yung ilan pa sinasabi nila baka may umabot na nga ron ng sulu, no, pero again nilalawakan lang nila yung kanilang paghahanap, no. Isa kasi sa pinaka naging challenge daw sa Philippine Coast Guard when they arrive dito sa area kaninang madaling araw is yung gabi, no, madilim at wala talaga silang makita in terms of arriving sa area at sa pagsagip nga sa mga passengers, no. At ito rin yung maaaring dahilan kaya sinabayan pa yan ng malakas sa alon, kaya maaaring inanod, no, itong mga pasaherong ilan pa sa mga nawawala sa ngayon. May ilan pang mga passengers at survivors rather na nasa Isabela City sa Basilan at doon muna nag-i-stay pansamantala, pero ibabiyahe din sila papunta naman dito sa Zamboanga City kinabukasan. Mean. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nakaligtas ang mayor sa Maguindanao del Sur na 4 na beses na raw tinangkang patayin. Ang isa sa mga suspect gumamit na raw ng RPG para itumba ang alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mindanao stringer Christian Dumabo. Sa pool sa CCTV, ang pagbaba ng 3 armadong lalaki mula sa puting sasakyan kahapon ng umaga sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Isa sa kanila, tinutok at pinaputok ang hawak na rocket-propelled grenade o RPG. Pinuntirya nila ang convoy ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Sa ilalim lang ng convoy dumaplis ang bala ng RPG, kaya nakaligtas ang alkalde. Nakatakas pa ang 3 suspect pero napatay rin sa follow-up operation ng militar at mga pulis. Ligtas ang kalagayan ni Mayor Ampatuan bagamat nasugatan ng 2 sundalong escort niya. Ayon sa alkalde, nabigla siya sa klase ng armas na ginamit sa pananambag sa kanya. Kadalasan daw ay sa digmaan niya lang ito nakikita. Ito na ang ika-4 na beses na nakaligtas sa tangkang pagpatay si Mayor Ampatuan. Hindi pa raw maisip ng alkalde kung sino ang mastermind sa ambush at kung ano ang motibo. Ang tanong mo, ano political, yung pag-ambot sa akin, o ano? O personal. Siguro, ako hindi ko rin masagot yun kaya matagal na po nag-politika, ambot din ako. Parang na po maambot. Kung politika, siguro natapos na yung politika. Pagka, ewan ko ba, ano ito, saan ito? Saan galing?
Ipinagutos na ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang pagbuo ng Special Investigation Task Force Group para tutukan ang kaso. Sa ngayon ay tukoy na ng mga pulis ang 3 napatay na sospek. Bawang mga hard killer daw ang mga salarin at isa sa kanila ay may warrant of arrest sa patong-patong na kaso. Yung pong alias Rap-Rap po, yung suspect number 1 po natin, ay may 3 previously po issued na warrants of arrest. Ito po ay warrant of arrest para sa kasong murder at robbery by ban noong 2023 at violation ng Comelec gun ban. Ang ini-establish po natin ngayon na motibo initially po ay tinitingnan po, ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Rap-Rap yung kanyang mga kamag-anak po. Iimbestigahan din daw ng mga otoridad kung may pagkukulang sa seguridad at kung paano nakakuha ng RPG ang isa sa mga sospek. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang seguridad sa Sharif Agwak habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng pananambang. Nagbabalita mula sa Frontline, Christian Dumabok, News 5. Nagbardagulan online ang isang political commentator at ang embahada ng China patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pati ang dalawa sa ating mga senador hindi nakapagtimpi sa panenermo numano ng China sa mga opisyal ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines. And we are in a democracy. Yan ang mainit na banat ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado kanina. Kinondena niya ang mga opisyal ng China dahil sa umano'y panghihimasok at pananakot nila sa mga Pilipino. Giit ng senadora, ang mga bahagi ng foreign missions tulad ng mga ambasador ay panauhin lang daw at hindi arbiter ng demokrasya. Wala raw karapatan ang kahit sinong dayuhan na patahimikin ang mga Pilipino sa sarili nitong bansa. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Maging si Senator Erwin Tulfo, naggagalaiti rin sa mga kinatawan ng Chinese Embassy. Giit ni Tulfo, wala raw otoridad ang mga opisyal ng Chinese Embassy na sermonan ang mga Pilipino tungkol sa freedom of speech. Lalo't hindi rin naman daw umiiral ang karapatang yan sa China. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. Nag-ugat ang pagpalag ni Hontiveros at Tulfo nang ipatawag ng Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Yan ay para kondenahin ang anilay paninira sa China ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Hindi raw ito tanggap ng China at dapat bumawi ang Pilipinas sa negatibong epekto nito sa kanila. Huwag din daw konsintihin ng pamahalaan ang umano'y paninira at panguudyok ng ilang opisyal nito. Ang tawag tuloy ni political pundit Ronald Llamas sa embahada, trolls in suits. Agad din niyang pinalagan ng Chinese Embassy online. Buwelta nila, parang naging peke raw si Llamas. O sa malalim na salita, hyena in sheep's clothing o pagpapanggap umanong political analyst. Ang banat dyan ni Llamas. They totally missed the point na tayo ay nagagalit sa kanila dahil sila ay guest natin sa ating bansa, yung kanilang embassy. Pero, ba't sila haras sa ating mga frontliners? Doon dapat mag-focus itong exchange na ito. Hindi kung tama ba yung wolf at saka hyena. Sa kabila niyan, nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs ng kalmadong komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kahit daw pinapahalagahan ng Pilipinas ang makahulugang debate, mahalaga rin dapat ang professional at magalang na palitan ng salita sa harap ng publiko. Hindi naman daw niyan ikabababa ang pambansang interes. Kailangan din daw ang pagiging mahinahon para hindi mahadlangan ang diplomasya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, suportado raw ang mga pahayag ng ating mga opisyal. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, kapatid mobile journalist Merrimon Reyes, News 5. Mga kapatid, magpapatuloy po ang malamig na panahon habang maulan naman sa ilang panig ng bansa.
Ayon sa Pag-asa, sa pool ng amihan ng Luzon maging ang Western Visayas, shear line naman o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto sa Kabisayaan at Caraga. Sa forecast ng Metro Weather, buong Martes posibleng mababad sa ulan ng Eastern Visayas. Maulan din bukas sa Caraga. Posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa hapon sa iba pang lugar sa Mindanao. May tsansa rin ang mahihinang ulan sa Hilagang Luzon, Aurora, Quezon at Bicol Region. Maulap naman bukas dito sa Metro Manila. Pero posible rin ang mahihinang ulan sa tanghali o hapon. Uwagi si Alex Ayala sa kanyang unang laban sa Philippine Women's Open sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Pinatawag niya pambato ng Russia na si Alina Charaeva sa round of 32. Sa first set pa lamang, bumanat na agad si Alex hanggang makuha ang 6-1 win. Bagyang naantala ang second set dahil sa medical timeout ni Alex dahil daw sa pulikat. Pero nakabawi agad ang Pinay tennis star at mula sa 0-2 deficit, naging 6-2 ang score pabor kay Alex. Abante na siya sa next round. Showbiz tonight na tayo. Heads up, aspiring theater stars. It's your time to be beautiful live on stage. Calling for auditionees ang production ng hit comedy drama film na Die Beautiful. Sa March na magsisimula ang mismong audition, pero pwede nang mag-sign up sa kanilang form na nakapost sa kanilang IG. 20 to 40 years old ang kanilang hinahanap na may talento sa pagkanta, sayaw, pag-acting at drag performance. Para sa 10th anniversary ng Die Beautiful ang stage play adaptation. Bumida naman sa pelikula nito si Legit Tower Cats at Eat Bulaga host Paolo Ballesteros aka Mama Pao, Christian Bables, Joel Torre at Gladys Reyes. First of all, congratulations naman kay Alex Ayala. Akala ko kami kinukongratulate ko. Isip ko talagang ginawa ko. Okay, sige. Tsaka, can I just say na because of her, talagang nag-boom yung tennis dito sa country natin. Totoo yan. Dahil isa ako isa ako Nagtitennis sa ka? napatry last year, sir. At doon ko talaga napatunayan kung gaano ko ka-olats. Hirap na hirap ako talagang tamaan yung bola. Ay talaga, sir, lahat ng confidence ko nawala doon sa tennis court. Ang ano pala yung na-tennis, yung sa Atari eh. Ano yan? Yun. Ayan na naman tayo sa generation. Ito na naman po tayo sa generational gap natin. yun? Dapat may title na tong ano natin, segment natin. Lagi tayo may, nakikita mo lagi tayo may problema. Hindi naman yung Atari. Ano ba kayo? Yung toing, 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 tapos dalawang gumaganong Paano nagkaroon ng tennis doon? Oo nga, sir. Yung kakabit mo sa TV Atari, tapos tigisa kayong control. Yung isa kinokontrol sa kaliwa, isa kinokontrol sa kanan. So, inaharangan yung bola. Tatama mo na ganyan para mag-bounce. Kaya haharangan mo dito. Alam mo na, appreciate namin to. Yung lahat ng pagpapaliwanag mo. Thank you for that Oo, thank you thank you. Pero wait lang, may isa pa akong Wala comment. namang image eh. Tumigil ako. Uy, makinig ka. Ay, sige. Oo, tumigil ako kasi bukod sa olats ako, ang mahal. Diba? Yes. Mahal yung coach, sir. Yeah. Pinakamura kong nakuha 1,200 per hour. Per hour? Tapos, nilenta ka pa ng court. Kaya, Raketa pa. raketa pa. Yes. Hindi na nga ako bumili ng raketa, nang hiram lang ako. Kaya, ang solusyon, sabi ni Johnny, Atari. Pickleball. yung Pickleball. pickleball. Kaya pala Maliit yun. lang. Lord, bigyan niyo po ng wisdom si Sir Ed sa mga pagkakataong to. Sige, off-cam natin pag-usapan. Pickleball. Susunod, Russian vlogger na si Vitaly Zhodoroevsky posibleng pabalikin at kasuhan dahil sa paratang niya ng korupsyon sa kulungan sa Pilipinas. Mga tinaguri ang geng-geng. Ekis na raw sa BGC, pero gate ng ilan, diskriminasyon yan. At the Queen of All Media, Chris Aquino, sasabak na sa podcast. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sa pool sa video, ang lalaking kumapit sa umandar ng sasakyan sa EDSA Buendia. Hinabol siya na nakadeploy na Philippine Coast Guard personnel. Tumakbo ang suspect sa kalsada at sinubukan pang buksan ng ilang sasakyan. Matapos ang habulan, na-corner at naaresto rin siya. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang lalaki. Posibleng ibalik sa Pilipinas at kasuhan ng Russian vlogger na nagsabing isisiwalat daw niya ang mga korupsyon sa Bureau of Immigration. Nasa frontline ng balita niya si Brian Castillo. Nakakapag-video kahit nakakulong Everyday, same at nakapagpasok pa ng sigarilyo. Yan ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Nakulong ng 6 na buwan sa Pilipinas at ngayon nasa Russia na ulit matapos i-deport. Ang mga pinost niyang yan sa kanyang Instagram ay patikim pa lang daw dahil meron siyang dokumentaryo tungkol sa korupsyon sa mga kulungan sa Pilipinas. I had a phone the whole time in jail. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but... Dahil dyan, nagsagawa ng sunod-sunod na raid ang Bureau of Immigration o BI sa detention facilities sa Taguig at Muntinlupa para masigurong walang kontrabando sa loob ng pasilidad. Ayon sa BI, ang kasamahan ni Vitaly na si Malik de June Okoji ang siyang nagpuslit umano ng cellphone sa loob. Nakita po na he took the video sometime June or July. Nung tiningnan po yung paligid niya during the video, nandun po yung isa yung nakahiga po sa kama kasama niyang foreign national. Iyon po ay dati nang accosted for smuggling cell phones inside the facility. Pero paglilinaw ni Sandoval, hindi naman talaga ipinagbabawal ang cellphone, bagamat limitado ang pagpapagamit nito. Pinapayagan po sila na gumamit ng kanilang mga cellphones for around an hour every day noon para po kontakin ng kanilang family, yung kanilang council or yung kanilang embassy. So, ayun po, mukhang naabuso na naman itong pribilehiyong ito. Sa isang text message sa News 5, tumanggi naman si DILG Secretary John Vic Remulla na magkomento sa alegasyon ni Vitaly. Sa BI raw kasi ito nakulong at hindi sa BJMP o PNP. Gayunman, pwedeng makasuhan si Vitaly at pabalikin sa Pilipinas kung totoo ngang nanuhol siya habang nasa kulungan. Tinanggap na ni PBBM ang courtesy resignation ng warden ng BI kasunod ng mga alegasyon. Sinibak na rin ang 2 deputy warden nito. Magsasagawa rin ng malalimang investigasyon kaugnay ng umano'y korupsyon sa detention. Kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi rin po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. 14 na lugar na sa iba't ibang panig na bansa ang sinunod ng mga otoridad para maaresto ang puganteng si Charlie Atong Ang. Pero hindi pa rin nahuhuli ang wanted na negosyante. Ayon sa PNP CIDG, ilan sa mga lugar na yan ay nasa Calabar Zone, Central Luzon, Bicol Region at Metro Manila. Umabot rin daw sa 40 text messages at tawag ang natanggap nila mula sa mga tipster. Sa kabila ng paggalugad sa bansa, hindi sinasantabi ng CIDG na baka nasa ibang bansa na si Ang. Una nang nagbabala ang DILG na matuturing na armed and dangerous si Ang at tinuturong mastermind sa kaso ng mga missing sabongero. Siguro may itimbre siya na may lalabas doon sa korte kasi malinis na yung bahay niya. Malinis na yung bahay niya. Wala din siya right after nung paglabas nun. Tingnan yung sinasabing mga informations na may nagtatago sa kanya. Not only yung mga retired personnel natin, mga active kung meron, at saka other persons. Nagsorry ang K-pop superstar na si Rain dahil sa mali niyang pagtrato sa isang fan sa kanyang concert sa Taiwan. Gusto kasi ni Rain na sumabay sa kanyang performance ang isang babae na nakapwesto malapit sa stage. Pero nang makitang hindi nakakasabay o mahina ang pagkanta ng fan, nagpakita ng pagkadismaya si Rain sa stage. Matapos ang concert, napag-alamang nahihirapan palang makarinig ang naturang fan at hindi maintindihan o naintindihan ang sinasabi ng singer. Inamin naman ni Rain ang pagkakamali online at ang nangakong mas magiging sensitive na sa mga susunod na concerts. Bok, man, about dun sa story natin about kay Russian vlogger. Kay Vitaly. Yes. Isn't it ironic, sir, na kung sino pa yung pinadeport because nga dahil sa foul pranks niya, siya pa yung nag-expose ng corruption sa isang government agency. Well, it's not naman a surprise. We've heard of this before from locals.
Ngayon lang kasi ang iba, may foreigner, Foreigner. na nagbablog from abroad. Tsaka, ako feeling ko lang naman to ha. Siyempre, masama rin loob niya dito. Kaya nung nandun na siya sa teritoryo niya, nagsalita siya. Pero gaya nga rin na sabi ni Sir Ed, nangyayari talaga yung sinasabi niya. Sadly, it really, nangyayari talaga yun eh. Like for example, yung apatuan suspects dati, they're able to get in touch with their relatives. Correct. That's in the maximum security prison. Ito nga, immigration detention lang eh. Huwag natin kalimutan, di ba nga sa, di ba sa Bucor nga mismo sa Muntinlupa, di ba? May mga TV pa, may mga luxurious living pa sila doon, di ba? So, nakakainis na nakakahiya lang siguro yung ganitong mga pangyayari. Yun lang. Anyway, susunod. Seguridad sa BGC sa Taguig, hinigpitan dahil sa mga nanggugulo raw na geng-geng. At comeback single ni Harry Styles na Aperture, #1 agad sa Spotify chart sa UK. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ekis daw ngayon sa BGC ang grupo ng mga geng-geng o yung mga kabataang di umano'y mga gang members. Ang banat nila, hindi lahat ng geng-geng ay nanggugulo. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawid. Naka-jorts o jeans na shorts o di kaya nakasuot ng baggy pants. Nakamaangas na printed shirt at merong makukulay na bandana. Pati sapatos, astig ang design. Ganyan ang starter pack ng mga kabataang kung tawagin ay geng-geng o youngstana. Ang geng-geng ay Filipino slang term sa mga gang member o gangster. Paboritong tambayan ng ilan sa kanila ang Bonifacio Global City. Pero minsan grabe sila sa gulurawang bitaw nila kaya ekis na sila sa BGC-ya. Nakuhanan nga ng video ang mga geng-geng na nag-aambahan. Lagot sila sa mga lespo o pulis at sa mga security personnel na todo bantay ngayon. Meron na ngang pinaalis ng marshal. Pero banat ng certified youngstana na si Althea, dehins o hindi lahat sila gulo ang dala sa BGC. Nakaka-discriminate raw yan lalo't karamihan sa kanila gusto lang gawing background ang mga aesthetic na gusali at parke sa BGC. Pang-post lang po sa stockment namin. For fashion lang po talaga yung style na gantong mga youngstana po. Aminado naman si Althea na may mga grupo ng mga geng-geng na nanggugulo sa lugar. Tapos daw po papangalan nila, Bonjing Geng-Geng City po. Ayon sa PNP, kadalasan ay 17 pababa ang edad ng mga nahuhuling youngstana. Minsan ganyan, nagkakaroon ng heat argument lang ng mga bata. Pero ano agad ng mga marshals natin sa BGC saka sa PNP. Agad dinadala sa istasyon ang mga menor de edad at pinasusundo sa kanilang mga magulang. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga bumibisita sa BGC basta't huwag lang manggugulo sa lugar. Mga sa, bas ng ilang mga geng-geng, gul naman kung lahat silang mga EA at EKA ang paaalisin sa hood. Basta EFAS naman daw ang kanilang asta, deins na sila dapat mag-bounce rito sa BGC. Pero para sa ibang naninirahan sa BGC, naka-aalarma ang kilos ng mga geng-geng. Dapat ang magulang gabayan nila para hindi sila ganyan magiging wild. Malamang yung mga magulang nasa sugalan, nasa tungitan, mga ganon. Dapat huwag pabayaan yung mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Senator Amy Marcos na pinapabayaan umano ng Malacanang ang kalusugan ng Pangulo. Fake news din daw ang mga kumakalat na balitang sasailalim sa operasyon si PBBM. Nasa frontline ng balita ngayon si Maricel Halili. Matapos ma-diagnose ng diverticulitis o impeksyon sa bituka si Pangulong Bongbong Marcos, kumakalat ang balitang kailangang operahan ng Pangulo. Mula nang dalhin siya sa ospital noong Miyerkules ng gabi, hindi pa ito nagpapakita sa publiko. Pero ayon sa palasyo,
Fake news yan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, back to normal na ang mga aktibidad ng Pangulo. Katunayan, dumalo na ito sa pulong ng Economy and Development Council sa Malacanang kanina. Masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. Dinakbakan naman ng presidential sister at Senador Amy Marcos ang palasyo dahil sa napapabayaan umanong kalusugan ng Pangulo. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Buwelta ng palasyo, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Sa halip, totoong puso at pagkalinga raw ang kailangan ng isang taong nagkakasakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagsampa ng reklamo sa Napolcom ang fire volunteer laban sa mga pulis na nangharang at nakipagburahan sa kanila sa Marikina. Sa viral video, makitang nagkasagutan ng pulis at ang bumbero. Bumaba sa fire truck ang bumbero at nagpatuloy ang kanilang sagutan hanggang sa bumalik ang pulis sa kanyang kotse na nakaharang sa fire truck. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inalis sa pwesto ang sangkot na pulis at nilagay sa holding unit ng Marikina City Police. Nagpapaliwanag din ng LTO ang pulis at sinuspinde ng 70 araw ang kanyang driver's license. Abangan, parada sa India, tampok ang acrobatics habang nagmomotor. At Queen of All Media, Chris Aquino, may nilulutong video podcast. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Night. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kasabay ng kanyang health update, shinare ng Queen of All Media na si Chris Aquino na magpa-podcast na rin siya soon. Sa kanyang IG post, nagpasalamat si Chris sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang kondisyon. Sabi niya, with the correct safety protocols, pwede na raw siyang mag-tape ng video podcast. Miss na raw niya kasi na mag-interview. Dagdag pa ni Chris, like this post if you want her podcast to start soon. Yan daw ang birthday gift niya. Marami namang na-excite sa announcement na yan ni Chris. Sa ngayon, for the recovery na si Chris sa komplikasyon sa kanyang baga na dulot ng kanyang surgery para sa kanyang autoimmune diseases. Punta naman tayo sa Hollywood. Diretso sa top spot ng Spotify UK chart ang comeback single ni Harry Styles na Aperture. Ito ang lead single ni Harry para sa kanyang long-awaited album na Kiss All the Time, Disco Occasionally. I-release sa March 6 ang full album with 12 tracks. Maliban dyan, kasado na rin this May 2026 ang Together residency tour ng One Direction member sa 7 cities around the world. Looking forward naman ang fans na maging third #1 Billboard hit ni Harry ang Aperture kasunod ng hit singles na Sign of the Times at As It Was. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid. At para sa ating pabaong pampag-good night, makapigil hininga ang mga motorcycle stunts na binida sa India. Iba't ibang formation ang binuo habang nakabalanse sa motorsiklo. Ilan sa mga tampok na stunt ang human pyramid habang umaandar ang mga motorsiklo. Meron din mga nakatuntong sa hagdan na nakakabit naman sa motorsiklo. Kalahok sa motorcycle stunts ang iba't ibang units ng Indian military. Bahagi ito ng selebrasyon ng Republic Day sa India kung saan inaalala ang pagbuo ng kanilang constitution noong 1950. Ako naman ang magtatanong sa inyong dalawa. Siguro walang kamote dyan, no? Nako, Sir Ed, alam mo na may kamote dyan. Lahat yan mahuhulog. Uy, judger kayo. Sir yun! Sabi ko nga, siguro walang kamote. Kaya, hindi judge. Sabi niya, Sir Ed, may kamote dyan. So, judger. Ikaw pala yung judgy. Kung meron man. Pero kung may tatanong.
Ano? Hindi ko masyadong So ano yung geng-geng? Ba't sila bawal? Kasi nakakagulo. Ano no? Dahil nakakagulo? Oo, charismo. Supposedly, ang worry ng police, supposedly, worry ng security, baka mauwi sa beng-beng. Sa gulo. Sa gulo. Pero nga, on the other hand, of course, you also have the issue of parang are you discriminating against people just because of how they dress? And Yes. you're assuming that they're going to be disruptive. Sorry. Paano ba pag mukha kang miyembro ng gang, kaya ka tinawag na geng-geng, ganon? Yun ang back and forth. Yeah, kasi no? you can see that yung pananamit pa lang nila, the way sila, pag sama-sama sila, ganun. But that's not necessary. Paano daw ulit? Kasi ganun. Ingat ka sa lakad mo. Baka sorry, may pagbawal ka sa BGC. But that's not necessarily bad. Of course, it's a back and forth. But sometimes kasi minsan our logic is gleng-gleng. Gleng. Yeah. Ang gulo ng usapan natin. Kunwari na natuto. Balikan ko na lang yung report ni Rinil mamaya, baka mas matuto pa ako. Lunes sa Lunes, nagkakagulo tayo. Yan po, 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Night.